Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating sa bahay, ay mabilis nagbukas ng gate si nanay. Pagkalabas ng mga sakay ko, ay ipinasok ko na sa loob ng compound ang sasakyan. Sabi naman ni nanay, "Anak, mabuti at nakauwi kayo ng ligtas." Hindi lang ako noon sumasagot dahil baka bigla na namang bumuhos ang luha ko kapag nagsalita ako. "Nak, si Lino, nasaan?" Muli pang tanong ni nanay. Humarang siya sa dadaanan ko at hinawakan ako sa balikat. Kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi sabihin sa kanya ang totoo. "Wala na si Kuya Lino, Nay. Patay na siya." "Ha? Anong ibig mong sabihin patay, nak?" Iyon pong hindi na humihinga at wala ng buhay. Ganun pong klase ng patay." "Anak naman eh, nagawa mo pang magbiro." "Nay, hindi po ako nagbibiro." Wika ko pa at iniwasan ko na siya. Saka nagtuloy na ako sa paglalakad at naupo sa may sofa sa sala. Mabilis na nakasunod sina nanay, Tinay at si Beth. "Tingting, anong nangyari kay Lino?" Tanong pa ni Beth. "Patay na siya, Beth. Hindi ko nakita kung paano nangyari. Basta may dumating na lang na napakalakas na nilalang. Triple ang lakas noon sa lakas ng burhamin. Pinaatras na kami agad ni Kuya Lino dahil kapag nagtagal pa kami sa malapit ay ikamamatay na naming lahat iyon. Tapos may lumabas na napakaraming kidlat. Duda ako kung sa kalaban ba talaga iyon tumama dahil pagkatapos ng kidlat ay nawala na ang aura ni Kuya Lino." "Ha? Paano ang aura, anak?" "Ganito po kasi yun, ay. Itinuro sa akin ni Kuya Lino ang pagramdam ng aura niya, kung anong pinagkaiba noon sa ibang mga tao, para kung sakaling hahanapin ko siya, ay maaari kong magamit ang pagramdam na iyon. Naramdaman kong unti-unting humina ang aura ni Kuya Lino hanggang sa tuluyan na talagang mawala. Pagkasabi ko lang noon, ay doon na nagsimulang mag-iyakan ang lahat. Hindi ko na rin natiis ang bigat ng aking pakiramdam, kaya lumabas ako ng bahay at doon sa likuran umupo. Makakatulong ang malamig na hangin doon at view ng palayan para mapakalma ang nagluluksa akong damdamin. Kahit pa sinabi ko kila nanay na patay na si Kuya Lino, pero sa puso ko ay hindi pa rin ako makapaniwala. Kahit pabalikan ko siya sa Santo Tomas, ay siguradong wala na roon ang katawan ni Kuya Lino. Ang sabi niya kasi na marami ang pwedeng gawin sa katawan ng isang babaylan. Magagamit daw iyon para sa eksperimento at maaari ring higupan ng kapangyarihan o di kaya higupan ng dugo na maaaring ikarga sa mga aswang para lalo silang lumakas. Gustuhin ko mang bumalik sa Santo Tomas para rin sana mag-imbestiga kung ano ang totoong nangyari, ay mukhang hindi ko rin magagawa. Naroon pa ang grupo nila Leo. Malalakas na uri sila ng aswang na mandaragit na kahit si Kuya Lino ay hindi sila nagawang maubos. Hindi rin sila napatay ng kidlat, kaya duda ako kung meron ba akong magagawa kapag sumugod ako sa kanila basta-basta. Kahit pa isama ko si Mang Manuel at ang mga karonda niya. Halos maghapon akong naroon sa likuran ng bahay, umiiyak at nagpapalabas ng kirot ng puso at nag-iisip ng paraan at mga susunod na gawin. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Si Kuya Lino kasi ang madalas nagpaplano ng lahat. Nakasuporta lang ako sa lahat ng mga kailangan niya, kaya hindi ko kaagad maisip kung ano ang una kong dapat gawin.
Madilim na noong tawagin ako ni Tinay. Ang sabi niya ay kumain na raw muna kami. Nauna na raw kumain sina nanay at ang iba. Kami na lang ang hindi pa. Kaya tumayo na rin ako at sumama sa kanya. Marami pang buhay ang kailangan protektahan at hindi ko yun magagawa kung magpapakalunod ako sa kalungkutan. Pumasok na nga kami sa kusina at kumain. Matapos makakain ay pumasok naman ng bahay si nanay at sinabing, "Anak, naroon sa labas si Manuel. Hinahanap ka. Mukhang natataranta ang lahat dahil sa pagkawala ni Lino." Hindi na ako nagsalita pa at lumabas na lang. "Mang Manuel, ano pong nangyayari? Bakit parang nagkakagulo kayo?" "Ting-ting, nag-aalala ang mga taga rito dahil sa nangyari kay Lino. Kung ang isang babaylan nga raw ay napatay ng mga aswang na naroon sa Santo Tomas, ano raw ang magagawa namin ng mga pangkaraniwang tao lang?" Nakita kong lahat ng tao ay tumahimik at nakatingin lang sa akin. Nagsalita na ako sa medyo malakas na boses. Mga kabaryo, totoo po na wala na si Kuya Lino. Pero hindi isang aswang ang pumaslang sa kanya, kundi isang nilalang na mula sa kailaliman ng lupa na mas malakas pa sa isang pangkaraniwang burhamin. Si Kuya Lino talaga ang sadya noon dahil sa kanyang pagiging babaylan. Wala iyong interes sa mga pangkaraniwang tao lang kagaya natin. Kaya ibig sabihin, hindi tayo pupuntahan noon dito para gawin tayong pagkain. Pero ang masiguradong pupunta rito ay mga aswang. Alam naman natin na kayang-kaya natin pumatay ng mga aswang, di ba? Ayan si Mang Manuel at ang 8 niyang mga kasama, mga buhay na saksi, na ang mga aswang na sumugod sa Santo Tomas ay hindi imposibleng mapatay. Kailangan lang ng pagtutulungan. Kaya maggrupo kayo sa tigtatatlo kapag makikipaglaban at magtali kayo sa inyong mga bewang ng lubid kapag lalaban na sa kanila, para kahit dagitin man ang isa sa inyo ay hindi iyon matatangay ng tuluyan dahil 3 kayong magkakasama. Mahihirapan iyon na maglipad ng 3 tao kaagad. Sa tingin ko rin po, hindi pa aatake ngayong gabi ang mga aswang dahil kasalukuyan nila pinagpifiestahan ang mga tao sa Santo Tomas na nagawa sana naming mailigtas. Kaso nga lang, nagkanya-kanya sila at hindi sumunod sa instruksyon namin sa kanila. Kaya duda rin ako na matapos ang ilang araw ng pananatili ng mga mandaragit doon ay may matitira pang buhay sa bayang iyon. Kaya sana, huwag tayong magaya sa mga taga Santo Tomas. Kung mamamatay man tayo, mamamatay tayo nagkakaisa at lumalaban. Pero sisiguraduhin nating hindi magiging madali para sa mga aswang na gawin iyon dahil lalaban tayo hanggang kamatayan. Kaya simulan muna natin sa paghahanda ng mapagtataguan ng ating mga pamilya na hindi kayang lumaban. Magtulong-tulong kayo bukas na gumawa ng taguan sa ilalim ng inyong mga bahay o kahit sa likurang bahagi. Basta masisiguro nyong hindi yun madaling makita ng mga aswang. Ngayong gabi ay mag-aabang muna tayo kung may susugod. Si Mang Manuel na ang bahala sa inyo sa pag-i-schedule ng toka kada oras. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Narito pa rin naman ako. Kasama niyo sa labang ito. Kasama niyo ako lalaban hanggang kamatayan. Matapos kong magsalita, ay natahimik na ang lahat. Kaya si Mang Manuel na muna ang kinausap ko. "Mang Manuel, sige po. Kayo na bahala sa pag-i-schedule ng mga magbabantay. Papasok na ako sa loob. Susubukan ko palang tawagan ang magiging backup natin." "Sige Ting, salamat. Malaking bagay ang paliwanag mo para mapakalma ang takot ng mga tao." "Wala po yun. Kailangan lang malaman nila na hindi pa huli ang lahat para sa atin at maaari pa tayong makaligtas basta't magkakaisa lang tayo. At kung hindi man natin kakayanin ang laban, at least mamamatay tayong nagkakaisa at lumalaban." "Sige po Mang Manuel." Paalam ko pa at pumasok na ako sa loob ng compound. Kinuha ko ang cellphone ni Kuya Lino sa sasakyan. Iniisip ko pa lang din kung paano ko sasabihin kay Rosalia ang nangyari. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Naglakad ako papunta sa may likuran para doon ko kausapin si Rosalia.
Pagkadial ko ng numero ay agad naman iyong nagring at may sumagot. Hello mahal, kumusta ang lakad niyo sa Santo Tomas? Boses pa sa kabilang linya. Rosalia, ako ito si Tingting. Oh, Tingting, bakit ikaw ang may hawak ng cellphone ni Lino? Anong nangyari sa kanya? Rosalia, patawarin mo ako. Hindi ko siya nagawang matulungan. Wala na si Kuya Lino. Wika ko pa. Narinig ko na lang ang pag-iyak ni Rosalia. Tapos parang nabitawan ang cellphone dahil sa malakas na tunog ng pagkakabagsak. Ilang sandali pa ay meron uling nagsalita sa kabilang linya. Hello! Sino ito? Aling Sally, si Tingting po ito. Anong nangyayari sa inyo dyan? Anong nangyari kay Lino? Aling Sally, wala na po si Kuya Lino. Nagbibiro ka ba, Tingting? Hindi magandang biro yan ha, sinasabi ko sa'yo. Galit na wika pa ni Aling Sally. Aling Sally, patawad po. Sinubukan ko pa siyang balikan, pero masyadong mabigat ang kapangyarihan ng mga kalaban at wala akong sapat na kakayahan para makalapit sa kinaroroonan nila Kuya Lino. Wala nang sumasagot sa kabilang linya at puro iyakan na lang ang naririnig ko. Tapos pinatay na ang tawag. Muli na naman akong naiyak habang nakatingin sa malawak na palayan. Ilang saglit pa ay nakita ko si Beth na papalapit sa akin. Tingting, sigurado kang patay na talaga si Lino? Nasaan ang katawan niya? Beth, hindi ko magawang makalapit doon dahil sa bigat ng aura ng nilalang na pumatay kay Kuya Lino. Pero may narinig akong babaeng sumigaw na kung gusto ko pa raw makita ang labi ni Kuya Lino sa huling pagkakataon, dalhin ko raw ang dalagang birhen na may dugong babaylan sa Santa Monica. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin yun. At kung narito man si Kuya Lino, sigurado hindi rin siya papayag sa ideyang iyon. Mas mapapabilis ang pagsakop nila sa buong lalawigan kung makakapagbukas sila ng isang malaking portal gamit ang pag-aalay ng kaluluwa at dugo mo. Tingting, handa akong ipalit ang buhay ko para kay Lino. Mahinang bulong pa ni Beth. Ha? Paanong ipapalit? Patay na si Kuya Lino. Ano yun? Patay na katawan niya ang ipapalit ng sayo? Hindi mo ba naisip na lahat ng tao ay mamamatay kapag ginawa mo yun? Kasi wala nang magtatanggol sa mga tao. Kaya parang awa mo na. Huwag kang padalos-dalos ng pagdidesisyon. Hindi gugustuhin ni Kuya Lino na may inosente na magbubuwis ng buhay para sa kanya. Lalo na kung patay na katawan niya lang naman ang may bibigay sa atin. Tingting, makinig ka muna. Ang sabi sa amin ng aming ina noong nabubuhay pa siya na kayang magbalik ng buhay ng mga matataas na uri ng burhamin, lalo na iyong mga prinsipe o miyembro ng konseho ng Naraka. Ha? Ano yung Naraka? Tanong ko pa kay Beth. Ayon pa sa kwento ng aking ina, ang Astra raw ay para ring dito sa mundo ng mga tao. Malawak na lupain pero hindi sumisikat doon ang araw. Malayang nakakapagliwaliw ang lahat ng mga taga roon. Namumuhay sila ng parang tayo rin. Lahat ng mga naroon ay iyong mga taong masasama o naging masama dito sa mundo ng mga tao. Pagkamatay nila ay doon sila mapupunta sa Astra. Tapos ang Astra ay pinamumunuan ng isang kaharian. Iyon ay ang kaharian ng Naraka. Bali, parang gobyerno ng Astra ang Naraka. Meron silang hari at mga prinsipe. Meron din daw silang tinatawag na konseho ng Naraka doon. Iyon talaga ang nagpapatakbo ng Naraka. Dahil ang kanilang hari ay nakakulong sa kulungan na hindi nabubuksan ni numan. Ha? Hari? Pero nakakulong? Oo. Kilala nating lahat kung sino ang prinsipe ng kadiliman na iyon, di ba? Ginawa ng kaharian ng kalangitan ang Astra para sa mga nilalang na katulad nila. At ang mga taga-kaharian ng liwanag din ang nagkulong sa hari nila. Kaya walang ni isa sa mga taga-Astra ang may sapat na kapangyarihan na magbukas noon. Tanging kapangyarihan lang ng mga arkanghel ang maaaring makapagbukas ng kulungan. Ang tungkol naman sa mga burhamin, hindi raw talaga makapangyarihan ang mga iyon.
naging makapangyarihan na lang dahil sa mga kaluluwang nahihigop nila mula sa mga taong namamatay na nakipagkasundo sa kanila kapalit ang kaluluwa. Kaya yung mga prinsipe at mga matatagal na sa Astra ay ang siyang pinakamalalakas dahil sila ang may pinakamaraming nahigop na kaluluwa na ipinadala rin ng mga taong narito sa mundong ibabaw, kagaya ng mga masasamang babaylan. Mag-aalay sila ng buhay ng tao at kakatayin para sa mga burhamin. Kapalit ay ang pagbibigyan sila ng kanilang mga kahilingan. Doon nagsimula ang lahat. Kaya kung namatay si Lino sa kamay ng isang burhamin o taga-Astra, ibig sabihin wala pang sundo si Lino para kunin ang kaluluwa niya at ibalik sa may likha. Mapapasa kamay iyon ng burhamin o kung sino mang taga-Astra na pumatay sa kanya. Kaya pwede niyo akong ipalit kay Lino. Magagawa nilang maibalik ng buhay si Lino sa inyo. Saglit akong napaisip sa mga sinabi ni Beth. Alam kong hindi sasang-ayon si Kuya Lino kung ipapalit namin ang buhay niya para kay Beth dahil mas marami ang masasawi kapag napasa kamay ng mga kalaban si Beth. Pero kung may magagawang plano si Rafael, ay baka magawa naming ma-double cross ang mga kalaban. Maililigtas namin si Kuya Lino at hindi rin namin maibibigay si Beth. Kaso sino ang makakasama sa palitan kung walang makakalapit sa mga nilalang na iyon? Beth, ang sabi sa akin ni Kuya Lino, noong may nakaengkwentro tayong burhamin sa bundok ng Santo Tomas, naalala mo yun? Noong iniligtas namin kayo ni ate mo, nagbagong katauhan raw si ate mo. Naging kulay blue ang mga mata at naging mas malakas pa sa burhamin. May alam ka sa bagay na iyon? Sumagot naman siya. Oo, alam ko ang tungkol doon, pero hindi ko pa nasusubukang gumamit ng kapangyarihan na isang babaylan. Si ate lang talaga ang may interes sa mga ganoong bagay. Ang kwento sa akin ni ate, hindi niya raw alam kapag mangyayari ang ganoon. Parang may ibang katauhan na lang nalalabas sa kanya at iyon na ang gagawa ng paraan para hindi siya mapahamak. Pero may mga bahagi naman daw sa pangyayari na naaalala niya habang lumalaban. Nangyayari lang daw iyon kapag nakakaramdam siya ng matinding kabiguan, takot at kalungkutan. Muli naman akong nagsalita. Kung sakaling makaramdam ka ng sobrang kalungkutan, sa tingin mo, mapapalabas mo ang katauhang iyon? Saglit na natahimik si Beth at nag-isip. Hindi ko alam, Tingting eh. Okay, sige. Pag-iisipan ko yung alok mo. Kung ayos lang, Beth, iwan mo muna ako mag-isa dito. Kailangan ko lang mag-isip ng malalim. Okay, sige. Tawagin mo lang ako kung meron ka pang gustong malaman. Sagot niya naman tapos umalis na. Noong ako na lang mag-isa, ay idinayal ko na rin ang numero ni Rafael. Hello, Lino. Bakit? Tagal mong hindi nagparamdam ah. Dire-diretso niya pang pagsasalita. Sabi ko naman, Rafael, si Tingting ito. Oh, Tingting. Bakit? Nasaan pala si Lino? Rafael, patay na si Kuya Lino. Hawak din ng mga kalaban namin ang katawan niya. Ha? Talaga? Sinong nakalaban niyo? Ang totoo niyan, Rafael, kami ang sumugod sa Santo Tomas para palayain ang bayan na iyon mula sa biglaang pananakop ng mga aswang na mandaragit. Noong simula ay ayos naman ang laban. Isang nagngangalang Leo ang namumuno sa grupo. Bali, anak daw siya ni Tomas Buenaventura. Malakas ang pwersa nila at marami rin. Noong gamitin ni Kuya Lino ang kidlat, marami ang nasawi. Mahigit 10 na nga lang ang natira eh. Kaso biglang may dumating na nilalang. Mukhang galing sa Astra. Pero mas malakas ang kapangyarihan ng 3 beses o higit pa sa pangkaraniwang burhamin. Kaya hindi ko nagawang makita. Umatras na kami agad. Marami kasi kaming kasama noong lumusob doon. Kung magtatagal pa kami malapit kay Kuya Lino, ay siguradong katapusan na rin namin dahil sa sobrang lakas ng enerhiya ng nilalang na iyon. Sabi noong narinig kong babaeng sumigaw, kung gusto pa raw namin makita ang katawan ni Kuya Lino, ay dalhin namin ang dalagang birhen na may dugong babaylan sa Santa Monica. Ha? Gusto nilang magdala pa tayo ng alay para sa kanila? Para saan?
para lang makita ang patay na katawan ni Lino? Tsaka, saan naman tayo hahanap ng birhen na dugong babaylan? Rafael, narito siya sa bahay namin nakatira, kasama ng pamilya ko. Ha? May kasama kayong dugong babaylan dyan sa inyo, na isang birhen? Hindi mo ba naisip kung gaano iyon kadelikado para sa pamilya mo? Siguradong susuyuri ng mga aswang ang buong lalawigan para lang makahanap noon. Hindi naman namin iyon inaalala, Rafael, dahil medyo malakas ang pwersa ng mga nagro-ronda rito. Kaya hindi nakakapanalasa ang mga aswang. Tsaka hindi umaalis ng bahay ang dalagang ito. May proteksyon rin daw na inilagay si Kuya Lino dito para hindi madaling mapasok ng mga aswang ang compound namin. Meron pa pala akong hindi nasasabi sa iyo, Rafael. Ang sabi nitong dalaga na may dugong babaylan na nakatira sa amin, kapag namatay raw si Kuya Lino at gawa ng isang burhamin, ay pwede pa nila iyong buhayin dahil namatay si Kuya Lino nang hindi niya pa oras at wala pa ang kanyang sundo. So, anong balak mo, Tingting? Itatanong ko sana sa iyo kung pwede natin iligtas si Kuya Lino. May magagamit naman tayong pain. Tapos kapag nasa atin na si Kuya Lino, i-double cross natin sila. Kailangan lang na handa ang malakas na firepower natin para kahit malayuan ay mabulabog natin sila at maitakas si Kuya Lino. Makinig ka, Tingting. Posible yung plano mo. Kaso nga lang, tagilid ang tagumpay natin dyan. Isa pa, hindi ko pwedeng gawing official mission yan. Kaya kung gagawin natin ang pagliligtas kay Lino, tayo-tayo lang ang gagawa. Kami lang ni Micaela ang pwedeng sumama. Saglit akong nag-isip. Sige, Rafael, babalitaan kita uli. Uuwi muna ako ng San Narciso. Kakausapin ko muna si Rosalia at Luluino kung ano ang magiging desisyon nila. Sige, Tingting, update mo na lang ako. Wika pa nito sabay patay ng tawag. Pumasok na ako sa bahay para makapagpahinga na ng maaga. Pagod pa rin ako masyado. Kailangan kong matulog ng maaga dahil sa kinabukasan ay uuwi ako ng San Narciso para makausap sila sa plano ko. Nakadapa lang ako at hindi makatulog. Kaya ang ginawa ni Tinay ay pinahiran ako ng oil sa katawan at minasahe kaunti para kumalma ang katawan ko at antukin. Hindi nga nagtagal ay nakatulog naman ako. Nagising ako noong maramdaman ko ang ginaw. Umaga na pala. Tinignan ko ang aking relo. 5:30 na. Bumangon ako para maghanda sa pag-alis. Nakita kong gising na sila nanay at si Beth. Nay, aalis po ako ngayon. Uuwi muna ako ng San Narciso. Kailangan kong makausap ang mga magulang ni Kuya Lino, pati na si Rosalia. Sige anak, tamang-tama nakapagsaing na ako. May ulam pa naman dyan na paksiw. Iyon na lang muna ang iulam mo. Sige po, Nay. Wika ko pa at kumuha na ng plato. Muli namang pumasok ng bahay si nanay, sabay sabing, Anak, mag-isa kang babiyahe papauwi roon? Opo. Paano kung makatulog ka sa biyahe? Hindi naman po siguro, Nay. Nakatulog naman ako ng mabuti kagabi. Hindi anak, kilala kita, antukin ka. Baka ikadisgrasya mo lang. Isama mo si Tinay, o di kaya si Beth. Sabi naman ni Beth, Oo, Tingting, ako na ang isama mo. Gusto ko rin makausap ang lolo ni Lino. Di ba, isa ring albularyo iyon at may alam sa mga ganitong bagay? Oo. Sige, sasama ako. Naghanda na rin ang mga dadalhin niya si Beth. Pinuntahan ko naman si Tinay sa kwarto para makapag-almusal na siya ng maaga at makapagpaalam rin ako. Baka kasi ano ang isipin niya kung bigla na lang akong aalis at kasama ko pa si Beth. Maayos naman ang naging tugon ni Tinay sa paalam ko kung ayos lang na isasama ko si Beth papuntang sa Narciso. Sabi niya pa na mukhang kailangan nga raw ni Beth na may makausap na matandang albularyo para sa mga katanungan nito sa kanyang sarili bilang may dugong babaylan.
Matapos maihanda ang lahat, pati na ang baon na pantanghalian, ay umalis na kami ni Beth papuntang San Narciso. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 181. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling, naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics.
Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, idiwag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.